Isang gabi ng kagubatan, may mag-asawang sundalo ang pumasok sa isang yungib na hindi pa kailanman nilapitan ng kahit sinong tao. Ang sabi ng matatanda, ang sinumang pumasok doon, hindi na muling nakalabas. Pero hindi lang nila nalaman ang sikreto ng mga aswang sa loob kundi ang lihim na itinatago ng sariling dugo at lahi. Betrayal. Mahika negra. At isang sumpang magbabago sa kapalaran ng buong bayan. Handa ka na bang tuklasin ang kwento ng dalawang pusong lumaban hindi lang sa dilim, kundi sa mismong multo ng kanilang pagkatao, sa gitna ng gabi? Sa isang liblib na baryo sa Pilipinas, isang mag-asawang sundalo ang naglakad papunta sa madilim na gubat. Hawak nila ang bawat isa sa kamay, habang ang malamig na hangin ay humahaplos sa kanilang mga mukha. Sa kanilang harapan, isang yungib ang nakasilip mula sa dilim. May bahid ng lumang anino at amoy ng lupa at mga patay na dahon. Dinig nila ang malamyos na huni ng kuliglig. At ang malayong iyak ng mga hayop sa kagubatan. Bakit nga ba sila pumasok sa yungib ng mga aswang? Dahil sa isang lihim na misyon. Isang pakikipagsapalaran upang iligtas ang kanilang bayan mula sa sumpa. Habang lumalalim sila sa yungib, ang dilim ay nagiging mas makapal. At ang bawat hakbang ay may kasamang tunog ng mga lumang bato na dumudurog sa ilalim ng paa. Biglang may naramdaman silang malamig na hangin na humahaplos mula sa loob ng yungib. Parang may nilalang na nagmamasid sa kanila. At may tinig na sumisipol mula sa kailaliman. Ang amoy ng mga bulok na laman ay pumuno sa kanilang ilong. At ang mga anino ay tila gumagalaw sa mga dingding. Parang mga matang nagmamasid at naghahanap ng biktima. Nakita nila ang mga sinaunang ukit sa bato. Mga simbolo ng itim na mahika. At mga labi ng mga nilalang na inilipad ng hangin sa madilim na sulok. Hindi nila maiwasang maramdaman ang bigat sa dibdib. Ang pagkalito sa pagitan ng realidad at bangungot. Sa gitna ng kanilang paglalakad, may narinig silang mga kaluskos sa likuran. Parang mga paa ng aswang na sumusunod sa kanila ng tahimik. Pilit silang bumilis ng takbo. Ngunit ang yungib ay parang walang katapusan. Habang papalalim ang dilim, ang mga tinig ay naging mas malinaw. Mga bulong na nag-uudyok ng takot at pagkabaliw. Sa isang sulok, nakita nila ang isang malaking anino. May mga mata na naglalagablab. At mga kuko na parang mga matutulis na palaso. Hindi nila maintindihan kung tao ba ito o isang halimaw. Ngunit ang kanilang puso ay tila pinipitas ng malamig na kamay. Nang sumulyap sila sa paligid, napagtanto nilang hindi sila nag-iisa. At ang bawat hakbang ay may kasamang panganib na higit pa sa kanilang inaasahan. Sa isang iglap, ang anino ay sumugod sa kanila. At ang mag-asawa ay nakaramdam ng matinding sakit at takot. Ngunit sa kabila ng dilim, isang liwanag mula sa kanilang tapang at pagmamahal ang nagbigay lakas sa kanilang puso. End of this segment. Ang liwanag na iyon ang nagbukas ng kanilang mga mata sa tunay na kalikasan ng yungib. Hindi ito basta yungib ng mga aswang, kundi isang pintuan patungo sa isang mundo ng dilim at lihim. Sa bawat hakbang, naramdaman nila ang bigat ng mga kasalanan ng nakaraan. Mga espiritu ng mga inaapi at mga nilalang na naghahanap ng katarungan. Ang mag-asawa ay napilitang harapin ang kanilang pinakamalalim na takot. At ang mga alaala ng kanilang nakaraan bilang sundalo ay muling bumalik. Puno ng trahedya at panlilinlang. Sa gitna ng kaguluhan, isang tinig ang umalingaw-ngaw. Malamig at puno ng galit, na nagbabanta ng kaparusahan sa sinumang pumasok sa kanilang teritoryo. Hindi sila pinatawad sa kanilang paglabag. At ang sumpa ng mga aswang ay bumalot sa kanilang mga katawan. Parang apoy na unti-unting sinusunog ang kanilang kaluluwa. Ngunit sa halip na matakot, ang mag-asawa ay nagkaisa. Ginamit ang kanilang lakas at paniniwala upang labanan ang madilim na kapangyarihan. Ang labanan ay matindi. Punong-puno ng sakit at pagkakanulo. Kung saan ang bawat galaw ay maaaring magdulot ng kamatayan. Sa huli, ang katotohanan ay bumungad sa kanila. Ang mga aswang ay hindi mga halimaw lamang, kundi mga taong sugatan at nagdurusa. Na naghahanap ng paglaya mula sa kanilang sumpa. Sa pagharap nila sa madilim na lihim, napagtanto nila na ang tunay na laban ay hindi laban sa mga nilalang, kundi laban sa kasamaan na nagmumula sa puso ng tao mismo. Ang mag-asawa ay iniwan ang yungib.
Bitbit ang mga sugat ng kanilang katawan at kaluluwa. Ngunit puno ng bagong pag-asa at pangunawa sa mundo ng dilim at liwanag. Ngunit habang lumalayo sila sa yungib, may malakas na ugong na bumalot sa hangin. Parang sigaw ng isang nilalang na hindi matanggap ang kanilang pag-alis. Ang lupa sa ilalim nila ay nanginig. At ang mga anino sa paligid ay nag-iba ng hugis. Nagiging mas mabagsik at mas mapanlinlang. Sa likod nila, isang malamig na kamay ang humawak sa balikat ng asawa. Na para bang pinipilit siyang bumalik sa kadiliman. Hindi siya makagalaw. Ang puso niya ay tumitibok ng mabilis. At ang kanyang isip ay puno ng tanong. Kung ang sumpa ba ng yungib ay tunay na nagtatapos. Biglang may tumunog na mga kampana mula sa malayo. Isang paalala na ang panahon ay tumatakbo. At ang kanilang misyon ay hindi pa tapos. Ang babae ay niyakap ang kanyang asawa. At nagsimulang umwit ng isang dasal. Isang panalangin na nagmumula sa kanyang puso. Para sa kaligtasan at kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Habang lumalakad sila papalayo, naramdaman nila ang may bagay na sumusunod sa kanila. Hindi nakikita ngunit ramdam sa bawat paghinga at pagkilos. Sa kanilang pag-uwi, dala nila ang mabigat na alaala ng yungib. Na hindi basta-basta mawawala sa kanilang isipan. Ang karanasan nila ay isang babala. Na sa mundo ng mga aswang, hindi lahat ng nakikita ay totoo. At hindi lahat ng nakakaligtas ay nakatakas sa dilim. Sa bawat gabi na dumaraan, naririnig pa rin nila ang mga bulong ng yungib. Mga tinig na nag-aanyaya sa kanila na bumalik. Ang mga mata ng asawa, minsan ay naglilihim ng takot at pangamba. Parang may nakatagong sugat na hindi gumagaling. Sa mga panaginip nila, bumabalik ang imahe ng mga aswang. Mga nilalang na puno ng paghihiganti at sakit. Hindi na nila muling nais bumalik sa gubat. Ngunit ang alaala ng sumpa ay nananatili. Isang patunay na ang kanilang buhay ay hindi na magiging katulad ng dati. Sa huli, natutunan nila na ang tunay na laban ay hindi sa labas, kundi sa loob ng kanilang mga puso at isipan. At na ang kapayapaan ay nagsisimula sa pagtanggap ng madilim na bahagi ng sarili. At habang tinatahak nila ang bagong landas, dala nila ang kwento ng yungib ng mga aswang. Isang paalala ng lakas, pag-ibig, at ang hindi matitinag na pag-asa sa gitna ng kadiliman. Ngunit sa kabila ng kanilang pagbangon, isang lihim ang nanatiling nakatago sa kanilang puso. Isang lihim na unti-unting lumalalim habang lumilipas ang mga araw. Isang sumpa na hindi basta-basta matanggal ang panahon o panalangin. Minsan, sa gitna ng katahimikan ng gabi, may naririnig silang mga yabag na malapit sa kanilang bahay. Mga yabag na walang katawan, ngunit may presensyang nakakakilabot. Ang asawa na dating matatag sa laban. Muling nahulog sa takot at pangamba. Parang ang mga anino ng yungib ay sumusunod sa bawat galaw niya. Ang babae naman ay nanatiling matatag. Ngunit sa mga mata niya ay mailihim na pag-aalala. Na baka ang kanilang pagkatao ay unti-unting nagbabago. Sapagkat sa mundo ng mga aswang, ang hangganan sa pagitan ng tao at halimaw ay manipis lamang. At ang bawat sugat ay maaaring maging pinto sa mas madidilim na lihim. At sa pagdaan ng mga araw, ang kanilang kwento ay naging babala. Isang paalaala na sa likod ng tapang at pagmamahal. Nakatago ang mga anino ng nakaraan na patuloy na nagbabantay. Isang gabi, habang tahimik ang paligid, isang malakas na sigaw ang bumalot sa hangin. Na para bang nagmula sa kailaliman ng kanilang mga kaluluwa. Nagising ang mag-asawa sa matinding lamig. At ang mga ilaw sa bahay ay nagsimulang magdilim. Parang pinipilit silang balutin ng isang hindi nakikitang puwersa. Ang sundalo ay tumayo. Hinanap ang pinagmumulan ng sigaw. Ngunit walang tao ang nakita. Lamang ang malamig na hangin at mga anino na lumalandi sa mga sulok. Naramdaman niya ang isang malamig na halik sa kanyang leg. Isang haplos na puno ng galit at puot. At sa sandaling iyon, naintindihan nilang hindi pa tapos ang sumpa ng yungib. Ang babae ay niyakap siya ng mahigpit. Habang ang dilim ay unti-unting bumabalot sa kanilang paligid. At sa kanilang puso. Isang takot ang muling sumibol. Ang takot na baka sila ay magtapos bilang bahagi ng madilim na kwento ng yungib. Sa gitna ng lumalalang dilim,
Isang matandang anino ang unti-unting lumitaw mula sa kadiliman ng sulok. Ang mga mata nito ay naglalagablab ng galit. At ang boses nito ay puno ng pait at sumpa. Ipinagbabawal ang inyong pagpasok, sabi ng anino. At ang sinumang lumabag ay haharap sa aking paghihiganti. Ang sundalo, bagaman nanginginig, ay naglakad patungo sa anino. Pinipilit na ipagtanggol ang kanilang misyon. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, ang anino ay kumawala ng isang malakas na sigaw. At ang hangin ay nagmistulang apoy na sumunog sa paligid nila. Ang babae ay humagulgol, habang ang mga anino ay sumayaw sa paligid. Nagpapakita ng mga larawan ng kasaysayan ng mga aswang. Mga sugat na hindi kailanman gumaling. Ang inyong pag-ibig ay matibay, wika ng anino. Ngunit hindi ito sapat upang mapawi ang kadiliman. Ang mag-asawa ay pinilit na magtulungan. Ngunit sa bawat segundo, ang sumpa ng yungib ay lumalalim. At ang kanilang mga kaluluwa ay tila unti-unting naupos. Sa gitna ng apoy at anino, ang sundalo ay nanindigan. Hinawakan ang kamay ng kanyang asawa. At sinabing hindi sila susuko. Sa kabila ng matinding sakit, pinilit nilang harapin ang sumpa. Hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi para sa mga taong minamahal nila sa baryo. Biglang lumabas mula sa dilim. Isang liwanag na banayad ngunit matatag. Parang pag-asa sa gitna ng kadiliman. Ang mga anino ay nagsimulang maglaho. At ang apoy ay unti-unting nawala. Ngunit ang kanilang mga katawan ay nanghihina. At ang kanilang mga kaluluwa ay sugatan. Ngunit sa loob ng kanilang puso, may bagong lakas na nabuo. Isang panibagong pag-asa. Na ang tunay na laban ay hindi lamang sa labas, kundi sa pagtanggap at pag-ibig sa kabila ng lahat ng unos. Habang unti-unting nawawala ang dilim, napagtanto nila na ang sumpa ng yungib ay hindi basta mawawala, kundi kailangan nilang dalhin ito bilang bahagi ng kanilang pagkatao. Ang bawat sugat at takot na kanilang dinanas ay naging tanda ng kanilang tapang at pagmamahal. Hindi na sila mag-aalangan pa na harapin ang anumang panganib dahil ang kanilang puso ay naging matatag at ang kanilang samahan ay hindi matitinag. Ngunit bago sila tuluyang makalabas, may isang huling babala na bumalot sa hangin. Hindi lahat ng sumpa ay maaring mapawi. At hindi lahat ng dilim ay kayang pagtagumpayan ng liwanag. Sa kanilang mga mata, isang malamlam na ngiti ang naglaho. At alam nilang ang kwento nila ay magpapatuloy. Isang laban na magtatagal sa hangganan ng buhay at kamatayan. Habang sila ay lumalapit sa labas ng yungib, ang hangin ay humarap sa kanila na may bagong bigat. Tila ba ang bawat hininga ay may dalang paalala ng mga nakaraan. Sa likod nila, ang madilim na yungib ay tila humihinga, na parang buhay na nilalang na nagbabantay at naghihintay. Ang sundalo ay napatingin sa kanyang asawa. Ang kanilang mga mata ay nagsalubong ng walang salitang pangako. Na kahit ano paman ang dumating, magkakasama silang haharapin ito. Ngunit sa puso ng mag-asawa, mayroong lihim na pangamba na ang sumpa ng mga aswang ay hindi matatapos sa isang gabi lamang. Habang sila ay naglalakad palayo, isang malamig na hangin ang dumaan sa kanilang likuran. Naghatid ng isang malamlam na halakhak. Isang paalala na ang dilim ay laging nariyan. Naghihintay ng pagkakataong bumalik. Sa bawat hakbang nila palayo sa yungib, naririnig nila ang dahan-dahang pag-iyak ng mga espiritu. Mga tinig na nagmumula sa kailaliman ng lupa, na nagsusumamo ng katarungan at kapayapaan. Ang babae ay humawak ng mas mahigpit sa kamay ng kanyang asawa. Dahil sa pakiramdam, may isang matinding paglalakbay pa silang haharapin. Hindi lang laban sa mga aswang ang kanilang pinagdaanan, kundi laban sa mga sugat ng puso at kaluluwa. Nadala ng mga lihim at pagkakanulo ng nakaraan. Sa kabila ng lahat, nanatili ang kanilang pananalig. Na kahit gaano kadilim ang gabi, mailiwanag na laging magbabantay sa kanilang landas. At sa pagdampi ng unang sikat ng araw, sila ay nagpatuloy. Bitbit ang kwento ng isang mag-asawang sundalo na pumasok sa yungib ng mga aswang at nagawang harapin ang kanilang pinakamalalim na takot. Ngunit habang sila ay naglalakad papalayo, ang anino ng yungib ay hindi nila tuluyang naiiwan. Sa bawat pagliko ng kanilang mga mata,
Nararamdaman nilang may mga matang sumusubaybay. Mga matang puno ng galit at paghihiganti. Ang sundalo ay nanatiling alerto. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na kumakapit sa armas. Habang ang babae naman ay nagdarasal ng tahimik. Pinipilit panatilihin ang kanyang tapang at pag-asa. Sa kabila ng mga pangyayaring naganap, ang kanilang pagmamahalan ay naging sandigan. Isang liwanag na nagbigay lakas sa gitna ng dilim. Ngunit alam nila, ang tunay na laban ay hindi pa nagsisimula. At ang sumpa ng yungib ay patuloy na humahabol. Handang ibalik sila sa kadiliman anumang oras. Isang gabi, habang sila ay nagpapahinga sa kanilang maliit na kubo. Isang malamig na hangin ang dumaan. At ang mga bintana ay bahagyang umalinggaw sa huni ng isang nilalang. Biglang tumambad sa kanilang harapan ang mga anino ng aswang. Na parang mga multo ng nakaraan. Na nagbabanta na babalikan sila. Ang sundalo ay muling humawak ng baril. Handa sa anumang panganib. Habang ang babae ay nagdasal ng buong puso. Humihingi ng proteksyon sa mga espiritu ng kalikasan. Ngunit sa kabila ng kanilang tapang, ang mga anino ay unti-unting lumalapit. Nagdadala ng malamig na sumpa na nagbabanta sa kanilang katahimikan at buhay. Sa gabing iyon, nila lamang nasaksihan ang tunay na kahulugan ng takot at ang lalim ng kadiliman na kayang lamunin ang sinuman. Sa gitna ng dilim, ang mag-asawa ay nagkapit-bisig. Hindi alintana ang pagod at takot na bumabalot sa kanila. Narinig nila ang malalapit na kaluskos. Mga yapak na mga nilalang na hindi nila makita. Pero ramdam ang malupit na intensyon. Ang babae ay humawak ng isang anting-anting. Isang panggagamot mula sa kanilang mga ninuno. At pilit nitong pinanatili ang katahimikan sa paligid. Ang sundalo naman ay nagpatibay ng kanyang loob. Handa sa anumang laban na darating. Dahil alam niyang hindi siya nag-iisa. Ngunit sa isang iglap, isang malamlam na liwanag ang sumilay mula sa loob ng kanilang puso. Isang paalala na kahit sa pinakamadilim na gabi, ang pag-asa at pagmamahal ang tunay na sandigan. Ngunit sa kabila ng liwanag ng araw, may mga sandaling ang dilim ay bumabalik sa kanilang mga isip. Mga anino ng yungib, na tila hindi matanggal mula sa kanilang mga panaginip. Minsan, naririnig nila ang mga bulong na nagmumula sa hangin. Mga tinig ng mga aswang na nagbabanta pa rin sa kanilang kapayapaan. Ang sundalo ay nanatiling matatag, habang ang babae ay patuloy na nagdarasal. Hindi lamang para sa kanilang kaligtasan, kundi para sa lahat ng mga biktima ng sumpa at kadiliman. Alam nilang ang kanilang laban ay hindi pa tapos. At ang tunay na pagsubok ay nagsisimula pa lamang. Sa bawat pagdating ng gabi, ang mga alaalang nagmumula sa yungib ay muling bumabalik. Na parang mga bangungot na hindi matakasan. Ngunit ang mag-asawa ay hindi na nagpapadala sa takot. Bagkus ay ginagamit nila ang kanilang karanasan bilang lakas upang ipagtanggol ang kanilang sarili at ang kanilang bayan. Nagtayo sila ng bantayog sa gilid ng gubat. Isang paalala sa lahat ng dumadaan na may mga lihim na dapat igalang at mga sumpa na hindi dapat gisingin. Sa kabila ng madilim na nakaraan, ang kanilang kwento ay naging simbolo ng katapangan at pag-asa para sa mga naliligaw sa dilim. At sa bawat umaga, ang araw ay sumisikat ng mas maliwanag dahil sa tapang ng dalawang pusong nagtagumpay laban sa kadiliman. Ngunit isang araw, isang bagong banta ang dumating sa kanilang tahimik na buhay. Isang lihim na grupong naniniwala sa kapangyarihan ng mga aswang. At nais gamitin ang madilim na mahika para sa sariling kapangyarihan. Nalaman ito ng mag-asawa. At agad silang nagplano upang pigilan ang kanilang masamang balak. Sa tulong ng mga matatanda sa baryo, ginamit nila ang sinaunang ritual at panalangin upang itaboy ang anino ng kasamaan. Ang laban ay mas matindi kaysa sa unang pagpasok nila sa yungib. Puno ng pagtataksil, panghihikayat at madilim na kapangyarihan. Ngunit sa puso ng mag-asawa, nananatiling matibay ang apoy ng pag-asa. Na kahit anong unos ang dumaan, ang pagmamahalan at tapang ang siyang magtatagumpay. Habang lumalalim ang gabi, ang hangin ay humihina, at ang mga anino ay unti-unting naglalaho. Ngunit ang bakas ng sumpa ay nananatili sa kanilang mga balat.
Isang paalala ng mga laban na kanilang dinaanan. Ang sundalo ay tumingin sa kanyang asawa. At sa mga mata niya ay nakita ang parehong pagod at tapang. Alam nilang ang kanilang kwento ay magiging alamat. Isang babala at inspirasyon para sa mga susunod na henerasyon. Sa bawat paghinga, dala nila ang katapangan ng mga nauna. At ang pag-asa na kahit gaano kadilim ang mundo, mailiwanag na patuloy na sisikat. Sa gitna ng laban, ang mag-asawa ay nagdala ng liwanag sa pinakamadilim na sulok ng mundo. Ang liwanag na nagmumula sa kanilang tapang at pagmamahal. Hindi naglaon. Ang mga aswang na minsang kinatakutan ay naging simbolo ng babala. Na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa kapangyarihan, kundi sa puso ng tao na handang ipaglaban ang tama. At sa bawat araw na lumilipas, ang kwento ng mag-asawang sundalo na pumasok sa yungib ng mga aswang ay patuloy na bumubuhay ng pag-asa at nagiging paalaala sa lahat na sa gitna ng kadiliman, mailiwanag na hindi kailanman mawawala. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay, ang sumpa ng yungib ay nanatili sa kanilang mga puso. Isang paalala na ang dilim ay laging nariyan. Naghihintay ng pagkakataong muling bumalik. Minsan, sa mga sandaling tahimik ang gabi, naririnig nila ang mga bulong ng mga aswang. Mga tinig na naglalaman ng lihim at banta, na hindi basta-basta mawawala. Ang sundalo at ang kanyang asawa ay nagpatibay ng kanilang samahan. Nagdasal, nagbantay at nag-alay ng kanilang buhay para protektahan ang bayan. Sa kanilang mga puso, nakatira ang kwento ng yungib. Isang kwento ng tapang, sakripisyo at pagmamahal, na patuloy na bubuo sa kasaysayan ng kanilang lahi. Ngunit habang lumilipas ang mga taon, isang bagong panganib ang unti-unting sumilip mula sa dilim ng kagubatan. Isang kakaibang kapangyarihan, mas madilim at mas malupit kaysa sa mga aswang, ang nagsimulang gumalaw sa mga anino. Ang mag-asawa, kahit pinalalakas na ng panahon, ay muling tinawag ng kanilang tadhana upang harapin ang bagong banta na ito. Sa kanilang mga puso, mayroong tapang na di matitinag, at isang paniniwala na ang pag-ibig ay lakas laban sa anumang kadiliman. Ang kwento ng mag-asawa ay patuloy. Isang alamat na nagmumula sa puso ng bayan, na nagsisilbing ilaw sa gitna ng pinakamadilim na gabi. Sa pagdating ng gabi, ang hangin ay nagdala ng kakaibang lamig, na tila ba may nagbabantang masama sa paligid. Ang sundalo ay naghanda. Iniayos ang kanyang sandata, habang ang kanyang asawa ay nagdasal ng taimtim. Hinihiling ang proteksyon ng mga espiritu ng kalikasan. Sa dilim ng kagubatan, isang malamlam na liwanag ang unti-unting sumilip, na parang mata ng isang nilalang na matagal nang naghihintay. Ang mag-asawa ay naglakad papalapit, handang harapin ang bagong sumpa, dahil alam nilang ang kanilang lakas ay hindi lamang mula sa armas, kundi mula sa matibay nilang pagmamahalan at pananalig. Habang lumalapit sila sa liwanag, narinig nila ang mga bulong ng mga sinaunang awit, na nagmumula sa puso ng gubat, nagpapaalala ng mga kwento ng mga ninuno. Biglang sumiklab ang isang malakas na hangin, at ang mga anino ay nagkumpol-kumpol, nagmumula sa mga puno at lupa. Tila ba nagbabantay sa isang lihim na hindi dapat mabunyag. Ang sundalo ay humawak ng mahigpit sa kamay ng kanyang asawa. Isang hudyat na hindi sila nag-iisa sa laban na ito. At sa kabila ng takot at panganib, nagpatuloy sila, dahil ang kanilang puso ay puno ng tapang. At ang kanilang pagmamahal ay di matitinag. Handang harapin ang kahit anong madilim na sulok ng mundo. Sa gitna ng madilim na gubat, ang mag-asawa ay naramdaman ang presensya ng isang matandang espiritu. Ang espiritu ay lumitaw na may anyong mistulang apoy na kumikislap, naglalaman ng karunungan at lihim ng mga ninuno. Ipinapasa ko sa inyo ang kapangyarihan ng ating lahi, wika nito, upang mapanatili ninyo ang balanse sa pagitan ng liwanag at kadiliman. Hinawakan ng sundalo ang kanyang asawa, at sabay silang tinanggap ang bigat ng responsibilidad na dala sa kanilang mga puso. Mula noon, ang kanilang buhay ay naging misyon. Isang pakikipaglaban hindi lamang sa mga aswang, kundi sa lahat ng anyo ng kasamaan na nagtatangkang sirain ang kapayapaan. At sa bawat araw na lumilipas,
Ang mag-asawa ay naging ilaw ng pag-asa sa kanilang bayan. Tinuruan nila ang mga tao ng lakas ng pananalig at ang kahalagahan ng pagkakaisa laban sa mga nilalang ng kadiliman. Ang yungib na minsang naging pugad ng takot ay ngayon naging lugar ng pag-alala at paggalang. Isang bantayog ng kanilang tapang at sakripisyo. Ngunit sa likod ng kanilang mga tagumpay, patuloy pa rin ang pag-iingat. Dahil alam nilang ang laban ay walang katapusan. At ang dilim ay laging nagbabantay. Handa muling sumalubong sa mga matatapang na puso. Ngunit isang gabi, isang kakaibang pag-ulan ang dumaan sa bayan, na may kasamang mga anino na gumalaw sa mga kalsada. Ang sundalo at ang kanyang asawa ay muling naalarma. Alam nilang may bagong panganib na lumalapit. Sa kabila ng pagod at mga sugat ng nakaraan, nila lamang muling niyakap ang kanilang lakas at tapang. At naglakad patungo sa dilim na kanilang kinatatakutan. Dala ang kanilang paniniwala. At ang pagmamahal na hindi kailanman magmamaliw. Handang harapin ang anino. At ipaglaban ang kapayapaan ng kanilang bayan. Kahit pa ang buhay nila ang nakataya. Sa pagsapit nila sa gilid ng yungib, ang hangin ay nagdala ng malakas na huni. Na para bang mga kaluluwang naghihirap ang sumisigaw. Ang lupa ay nanginginig. At sa kadiliman, mga mata ang unti-unting sumilip. Mga matang naglalagablab ng galit at paghihiganti. Ang sundalo ay hinawakan ng mahigpit ang kamay ng kanyang asawa. Nagpapalakas ng loob sa kabila ng nagbabantang panganib. Isang malamlam na liwanag ang bumalot sa kanila. Isang alaalang dala ng kanilang mga ninuno. Na nagsasabing sa kabila ng kadiliman, ang liwanag ng tapang ay hindi kailanman mamamatay. Ngunit bago pa man sila makalapit ng husto, isang malakas na sigaw ang pumuno sa hangin. Na parang hiyaw ng mga kaluluwang naipit sa pagitan ng buhay at kamatayan. Biglang sumabog ang dilim sa paligid nila. At nagmistulang dagat ng mga anino ang bumalot sa bawat sulok. Ang sundalo ay mabilis na nagtanggol. Habang ang kanyang asawa ay nagdasal ng taimtim. Pinipilit panatilihin ang kanilang puso sa pag-asa. Sa gitna ng kaguluhan, isang matinding liwanag ang sumiklab mula sa kanilang mga puso. Na nagwasak sa mga anino at sumilay sa kanilang landas. Ang sumpa ng yungib ay unti-unting nawawala. Ngunit ang alaala ng laban ay mananatili sa kanilang kaluluwa. Isang kwento ng tapang, sakripisyo. At walang hanggang pagmamahal sa gitna ng dilim. Sa pagdilim ng gabi, ang mag-asawa ay muling naglakbay palayo sa yungib. Bitbit ang mga sugat ng nakaraan. Ngunit puno ng pag-asa at lakas na dulot ng kanilang pinagdaanan. Alam nilang kahit saan man sila dalhin ng tadhana. Ang sumpa at liwanag ng yungib ay mananatiling bahagi ng kanilang pagkatao. At sa bawat hakbang, ang kwento nila ay patuloy na ibinabahagi. Isang paalala sa lahat, na sa gitna ng kadiliman, ang tunay na lakas ay nagmumula sa tapang at pagmamahal ng puso. Ngunit sa kabila ng kanilang tagumpay, may isang lihim na hindi nila lubos na naunawaan. Ang yungib ay may sariling buhay. Isang nilalang na hindi kayang supili ng kahit na sino. Minsan, sa mga tahimik na gabi, naririnig nila ang mahinang halakhak. Isang paalala na ang dilim ay laging nagmamasid. At ang sumpa ay hindi basta nawawala. Sa mga susunod na araw, ang mag-asawa ay nagpatuloy sa kanilang buhay. Ngunit ang alaala ng yungib ay patuloy na gumagala. Isang bahagi ng kanilang pagkatao na hindi na mabubura. Isang gabi, habang sila'y nagpapahinga sa kanilang tahanan, isang malamlam na liwanag ang sumilip mula sa labas ng bintana. Ang liwanag ay unti-unting lumalapit. Kasabay ng mga aninong gumagalaw sa hangin. Mga aninong tila ba nagdadala ng isang lihim na babala. Ang sundalo at ang kanyang asawa ay nagkatinginan. Alam nilang ang sumpa ng yungib ay muling nagising. At may bagong pagsubok na kailangang harapin. Sa kabila ng takot, nagpatibay sila ng kanilang loob. Dahil ang pagmamahal at tapang nila ay hindi magpapatalo kahit kailanman. Sa paglabas nila sa bahay, ang gabi ay mas malamig kaysa dati. At ang mga bituin ay tila naglaho. Pinapalitan ng mga matang nagmamasid mula sa kadiliman. Ang hangin ay puno ng mga bulong. Mga tinig ng mga nilalang na matagal nang naghintay. Handang muling sumalubong sa mga naglakas loob.
Ang sundalo ay naglakad ng maingat. Hinawakan ang kamay ng kanyang asawa. Sabay nilang hinarap ang landas patungo sa isang bagong pakikipagsapalaran. Alam nilang ang laban ay hindi pa tapos. At ang sumpa ng yungib ay patuloy na nagbabantay. Naghihintay ng susunod na magtatapang na harapin ito. Sa bawat hakbang nila sa madilim na kagubatan, ang mga tinig ay lumalakas. Parang mga lihim na nais ipaalam ng mga espiritu ng nakaraan. Ang mga punong kahoy ay animoy mga nagbabantang halimaw. Ang kanilang mga sanga ay parang mga kamay na naglalakbay. Nais silang hadlangan sa kanilang paglalakbay. Ngunit ang mag-asawa ay nagpatuloy. Pinipilit hindi magpatalo sa takot. Sapagkat ang kanilang pagmamahal ang nagbigay sa kanila ng lakas. Sa dulo ng kanilang daraanan, isang matandang altar ang kanilang natuklasan. Napuno ng mga antigong simbolo at mga kandila. Dito nila naintindihan na ang sumpa ay hindi lamang laban sa mga aswang, kundi laban din sa mga lihim na nilalaman ng kanilang sariling lahi. Ang altar ay naglalaman ng mga lihim ng sinaunang mahika. Mga kapangyarihang matagal nang nakalimutan ng marami. Habang tinitingnan nila ito, isang malamlam na liwanag ang bumalot sa kanilang paligid, na nagbigay ng init at kapayapaan sa gitna ng malamig na gabi. Ang sundalo ay humawak sa kamay ng kanyang asawa. At nagpasya silang gamitin ang natutunang kapangyarihan upang wakasan ang sumpa ng yungib isang beses at para sa lahat. Ngunit alam nila, ang tunay na hamon ay hindi lamang sa pisikal na mundo, kundi pati na rin sa kanilang mga puso at kaluluwa. Sa harap ng altar, sabay na lumuhod ang mag-asawa, habang binibigkas ang mga sinaunang dasal, na itinuro ng matatanda sa kanilang lahi. Ang hangin ay tumigil. Ang kagubatan ay natahimik, at ang mga anino ay waring natigilan. Parang kinikilala ang banal na kapangyarihang bumabalot sa kanila. Mula sa gitna ng altar, lumitaw ang isang liwanag, mainit, maputi at payapa, na tila naghugas ng lahat ng kasalanan at kadiliman ng lupa. Ang mga nilalang ng dilim ay nagsimulang maglaho. Isa-isa silang natutunaw sa hangin, na parang alikabok na tinangay ng liwanag ng katotohanan. Ang yungib, na minsang naging pugad ng takot, ay unti-unting bumaon sa lupa. Tuluyang isinara ng lupa at langit na saksi sa huling ritual. Tahimik na naglakad pa uwi ang mag-asawa. Hindi bilang mga sundalong mandirigma, kundi bilang mga tagapangalaga ng balanse. Sa pagitan ng liwanag at dilim, sa kanilang mga puso, dala nila ang alaala ng lahat ng laban, ng lahat ng nawawala, at ng lahat ng naligtas. At mula sa araw na iyon, ang kanilang kwento ay isinulat sa mga bato ng bayan. Ipinasa sa mga kwento ng matatanda, at ibinulong ng hangin sa bawat batang natututo ng tapang. Dahil ang tunay na katapangan ay ang harapin ang kadiliman hindi dahil wala tayong takot, kundi dahil handa tayong magmahal. Kahit sa harap ng panganib, at sa puso ng bawat tao, mananatili ang alamat ng mag-asawang sundalo na pumasok sa yungib ng mga aswang. Isang kwento ng sumpa, pag-ibig, at hindi matitinag na liwanag.